Hello everyone! Welcome to my channel! Wow! Joke. Nothing much. Kulang sa energy. I lack the energy to what am I vlog? I need to absorb the energy, but I don't have the energy. Okay, let's get to the video. I'm going to tell a story, or more like explain a little more details about this vlog, because in the vlog I didn't really talk much in the vlog when it was happening, so I just go much because I'm not a talkative type, and now I have to find a time to explain what's gonna happen to the vlog, and stuff like that. And I will speak a little bit Tagalog here so that our kababayang Filipino would feel at home when we speak Tagalog. But at the same time, I also need to speak English because I have some subscribers that also want to watch the video, but it's the hard time watching when it's always in Tagalog, So I really have to speak in English. And at the same time, most of the time, I really prefer speaking English, but sometimes I had this accent. Maybe I'm misunderstood by people. But, never mind about that. And the thing is, I can do Tagalog while I subtitle English, but it's too much work. It's too much work for me. I already have so much work on editing, start this, that, that. So, let's just cut the video and just go for it, just too much on my mind. Dapat kasi hindi kasi ako talkative noon. I'm just go on the flow and I have really no time to explain, and now I have to make a separate video explaining this and that when really there's not necessary to explain this or that, but we'll have to figure out how we make the video to cut it so that it's understandable para siya yung diretso na sa vlog. Kasi haba-haba edit, hindi man kailangan. Stuff like that. Okay, A few moments later. Noong 2023, month ng, I think it was September. Hindi ko lang sure. I think it was month of September. Dumating dito si Tita Veronica. Actually, hindi dumating pero more like umarrive dito sa Belgium kasi galing siya sa Pilipinas, then papunta dito sa Belgium and para bumisita kasi they have their own itinerary. And then Tita Veronica, for those who don't know, Tita Veronica is the best friend of my papa. And nung dumating siya dito, nag-meet and greet lang kami. It's like, if you have a free time, let's meet and greet. Tapos yun, And then, meron time na na-mention niya na meron siyang itinerary na pupunta rin siya sa Paris. Tapos, naisip ko, this is a good opportunity. Tapos, bukod pa dun, meron siya na-mention na may kaibigan siya na kilala sa Paris. So, I go, it's a good chance. Really, we should take this chance na. Nakiusap ako, nag-ask ako permission kay Tita Veronica kung pwede ako sumama sa kanya sa trip na yon. Ayun. Tapos, kinabukasan, hindi sa akin kinabukasan, pero after a few days noon, na-invite kami dun sa bahay nung kaibigan ni Tita Veronica. Another person, kaibigan niya, dito siya mag-stay temporary. Dito sa... wag ko na tandaan, wag ko na sabihin ko sa yung address. Basta somewhere dito na bahay ng kaibigan ni Tita Veronica. Another friend na hindi naman first time ko makabisit sa bahay nila. Tapos yun, konting barbecue, ganyan, grill para kasi nag-usap-usap sila, ganto, ganyan. Usapan nila, sarili ng mundo. Tapos, ayun, yung makikita nyo sa video na to na nagba-barbecue ako tumutulong sa barbecue kasi wala lang, hilig ko lang. Ako yung napapaypa, nagluluto ng barbecue stuff, yung ganun. Tapos, dahil kailangan, tapos before din nagbaon na ako ng mga extra damit kasi pupunta nga kami sa Paris. At the same time, pagdating namin doon, kinabukasan na alis na agad, maaga, kasi kailangan talaga maaga
ilang hours para ma-arrive from Belgium to Paris. So, ayun, nagbaon na ako ng damit, mga stuff, mga essentials. And, syempre, pag nag-travel ka sa Paris, this is gonna be my second time going to Paris. And, gusto kong puntahan yung isang other parts naman na hindi ko pa napuntahan the last time na nandun ako. Tapos namit ko rin si Ate Bern. Meron siyang itinerary first time niya sa Belgium, ay sa Europe, Belgium and Europe, and pupunta rin siya sa Paris, bukod doon sa Milan daw. Tapos meron pang iba pero separate naman yun. Basta ang itinerary ko lang singit or makikisabay dun sa trip nila dun sa puntang Paris. Kasi may isa pa akong pupuntahan dun na I think it's a good opportunity para puntahan since nandun naman ako. Later. Tapos, yung after ng barbecue, after namin kumain, I think it was September 11, maybe? Something around that, September 11. September 10, nandun kami. September 11 yata nung umalis kami. Yun ang pagka-check ko sa review ng mga photos, mga videos nung nire-review ko siya. Kasi, sobrang tagal na. Sobrang tagal pa naman. Hindi, okay lang. Sobrang tagal na makamalimutan ko. Pero chinek ko siya sa video. So, yun yung around those dates. Yung sa details ng aking video. Kasi doon ko malaman kung anong araw ko siya tinike. Tapos, pagkatapos namin kumain ng gabing yun, talks, chat. Nakisleepover ako sa isa sa anak ng kaibigan ni Ate Veronica at kaibigan din ni Papa. Hindi ko alam kung pwede ko i-mention niya. Guys, second time. Makalimutin ako sa mga names! Makalimutin ako sa mga names, guys. Okay. Nasa na ba tayo? Okay. Tapos nun, nakisleepover ako doon. Sa kwarto niya, nag-share kami. It's nice. She have a really nice room. Very artistic. Sa isip ko, makikita niyo ako kung saan natutulog, pero never niyo makikita yung room ko. It's my own privacy, my own room. Hindi niyo makikita, hindi ko share sa vlog. It's my own privacy. Pero makikita niyo kung saan ako natutulog pag nagta-travel ako. Which I appreciate naman in a way. It's a learning experience also. And, ayan. Tapos nung kinabukasan, nag-breakfast kami, kain. Tapos, kaming apat. Mamaya, wait lang, tatanong ko nga anong pangalan niya kasi nalimutan ko na ang pangalan. Si Ate Veronica, ako, si Ate Bern, at si Kuya... Wait lang, itatanong ko yung pangalan. Tapos, kaming apat, kami ang nag-decided na kaming apat ang magta-travel papuntang Paris. Tapos yun, along that video, sa next aming vlog na mga episode, makikita nyo yung mga pupunta namin, pinagagawa namin. Itong vlog na to, separate to, kasi ito yung medyo parang a little bit more like ako yung nag-talk kung ano nangyayari, kasi hindi ko nga ini-explain sa mga vlog ko kung ano ginagawa ko eh. Pero may sama na ako concept, gano'n. Anyway, ano pa ba pwede kong sabihin tungkol sa vlog? Siguro itong chat na to, humahaba siya more than 2 minutes. Ang required kasi at least 1 minute, 2 minutes para i-apply ko siya doon sa isang video. Pero I think the video na ito ng explanation, naabot na siya ng mga at least 4 to 5 minutes kapag in-edit. Pero kapag ginagawa siya more than 10 minutes, mga ganon. So, si-separate ko na lang to. Nalagay ko FE0. FE0, tapos sa FE1 makikita nyo na yung start ng journey. Tapos sa FE0, ito lang ako na-explain ko yung mga other details na yung kailangan ng normally hindi naman dapat i-explain na, pero hindi kasi maintindihan yung story kung o yung journey kung hindi ko ini-explain kung ano nangyayari, diba? Saka kailangan ko rin masanay na nagbo-vlog, na nakaharap sa camera at nagsasalita. Kasi hindi talaga ako sanay. Bukod pa dong camera shy, meron akong certain angle, I don't look good. I admittable naman yun, admittable.
But that's life. That's life. Yeah. By the way, guys, sa loob ng bahay, wala akong mahanap na magandang studio na I mean studio. I don't mean my studio. I mean like a good background para mag-vlog. Sabi ko, okay, may konting araw ngayon, dito na lang. Lahat ng medyo maayos, decenteng tingnan, dito na lang. Dito tayo mag-vlog kasi medyo decente dito. There's not a place I can vlog na medyo so please understand na lang. Yun. So, ano pa bang pag-uusapan natin? Noon na siguro, parang the more I practice, I'm getting better and better sa mga photography, tapos video, tapos picture, and ang kailangan ko pa improvein yung editing. Sorry guys, kasi ganyan talaga. Ang hirap pag lahat, only one person doing everything. It looks easy sa ibang tao, pero actually, pag ikaw ang tao mag-isa gagawa, mahirap. There's a lot of process of doing the editing, ganito, ganyan. And sabi ko na lang, paano ko i-change yung perspective ko to making a video. Kasi, I feel like kaya hindi maganda yung mga past vlog ko, medyo boring. Kasi, hindi ako masyadong nagsisilabas sa video ko. Hindi ko naman sinisisi yung kasi hindi nga, camera shy nga ako nun. Bukod pa doon, inisip ko na lang, pag nag-edit ako or nag-show ako sa aking Insta, mas nagigib ko yung aking best potential. Whereas kapag ginagawa ko sa YouTube, parang it feels an obligation. Parang it feels like obligation. You have to post this, you have to rush this. Nai-stress lang ako. Kasi I'm doing the best I can and I'm not earning yet. Pero very core talaga nun, na noon pa alam ko na I know na when you start YouTube, you really, if you want YouTube for money, it's not gonna work out. Kaya it's like that. So it's talagang you have to do it by passion. So I think I have to change the perspective. Ang gusto ko na ngayon ang gawin yung YouTube ko as gagawa na lang ako ng video based on yung mga konting good memories, good experience, yung beautiful journey ko. Tapos, I will try to look in a positive way na I will look at it's like a memory box. Parang ganun YouTube. Yung ko lalagay yung mga edit ko, papaganin ko para mag-give ko yung best potential ko. Tapos, gagawin ko siya parang memory box. Ganun. Tapos, pag pagdating ng panahon, video ko pala yan. Nanggaling pala ako dyan. Ayun pala yung mga, mga good memories. Parang remembrance, kumbaga. Kasi, siguro sa ibang tao, ang travel or journeys, parang travel lang, no experience, ganito, ganyan. Sa akin, minsan kasi, pag nagta-travel ako, along the way, meron ako natutunan like mga wisdom, mga diskarte, mga resourcefulness, tapos, may mga perspective ako nakikita, tapos nakukonect ko na nasasaya ako lang kasi parang may natutunan talaga ako along the way. Hindi ko lang ma-experience nyo kasi sobrang haba into details, kaya hindi ko na kailangan explain kasi sobra pang cut na lang natin, sobrang haba. Okay, saka isa pang gusto kong explain ay pag nagta-travel din, especially to, bigyan ng example, Paris, kailangan talaga may konting budget dyan. Meron naman akong noong time na yun, meron akong naipon kahit paano sa aking part-time job. At sabi ko, nakakita ko opportunity, punta tayo sa isang lugar hindi pa natin napupuntahan. Kasi yung itinayang ni Ate Bern, mga lugar na napuntahan ko na, the first time napunta ako sa Paris. Merong siguro mga bagay sa video na binigyan ako second chance napunta. Kasi di pumunta tayo dun sa Louvre, yung maze. Kasi siya, apat, talagang maze siya sa lalim. So, dalawa lang doon na-visit kong time na yun. Kasi talagang, na kami, yung time off namin, nagmamadali. So, meron kaming schedule time very tight. Pero the next time na pumunta kami doon sa Severn, nagulat ako kasi maganda rin. Meron akong napuntahan doon na napunta ko ulit, pero iba doon yung hindi ko napuntahan the last time. So, parang this is the part 2. This is the part 2 that we haven't visited this time. Tapos this time, more proud ako kasi I have a better camera now.
na parang mas maganda siya yung vlog ngayon kasi mas maganda yung camera. Kasi dati ka talaga struggle ako, super struggle. Kasi bukod sa hindi maayos yung camera, shaky, tapos ganito, nagmamadali, ang gulo ng camera, shaky. Nababaliwala lang yung vlog, diba? Kasi pag shaky yung video, parang sino ba gusto manood nun? Nakakahilo na panoodin. Pero ngayon, may stabilizer na, kaya di ko na kailangan ng gimbal. May stabilizer na yung camera kasama na sa specs ng mga bagong gadget ngayon, mga bagong phones. And, ayun, more convenient na. So, and then, bukod pa dun, iba, syempre, ang opinion ko lang is that, ang sa akin lang is, parang self-love. I work hard, I have this determination. Marami ako nakita magandang qualities na sa sarili ko lang, yung ganun. Na minsan hindi na-appreciate, minsan nababaliwala. Minsan lang nafe-feel ko na ganun. So parang, I feel like, no, we need to take a break sometimes from the stress, ganito, ganyan. And it's my gift for you na I will try my best to get this opportunity to get you there. So, itong journey to, ang isang part na natutunan ko is that pag gusto mo, may paraan. Pag ayaw mo, maraming reason. Maraming dahilan. So, talagang, nung ginusto ko siya, maraming para magugulat ka na parang, ano ka na pala? Ganun. Ganun. Yung word na impossible can be possible pag may determination at talagang gusto mo. We have the will. And then, self-belief also na kahit minsan di ka naniwala, just push it na believe na kaya mo, magugulat ka na, nandun ka na lang. Ganun. Tapos, yung pagpunta ko doon, ang isang itinerary ko ay talagang pumunta sa Disney Paris. Kasi first time ko doon. Pero since ibang itinerary ni Ate Vern, ibang itinerary ni Tita Veronica, syempre, separate yun. Iba naman ang journey ko. Matutulungan na ako sa first time, pero the rest, ako na bahala. I'm on my own. Twang! Swing! Swing! Pero okay naman sa akin yun, no problem. Kasi nag-travel na ako in the past, so parang may experience na ako first step. Para bang, yung quote, 1,000 journeys start with a single step. Nakasimula na tayo sa single step. Pero this is another step. So, para simula ulit. And now, let's take the first step. Yeah. So, it's like, it's a dream na makakapunta tayo dun. Syempre, sarili natin gastusin yun. Pero, hindi naman ganun kalaki. Basta marunong naman tayo mag-budgeting, ganun. Pero at least kahit paano, dahil it's opportunity, dahil meron kaming kaibigan si Tita Veronica sa Paris, makakastay tayo ng libre for at least 1 or 2 days. Alam mo na, so, yun. And then, ang isa pa dun, siguro hindi lang ng ibang tao, is that hindi ako marunong mag-ride ng train. Pero natuto ko because I really wanted to go there. So, yun. Isa yun sa mga matutunan sa life. Minsan talaga pag first time, kahit hindi nyo alam gawin, pero pag gusto nyo, mapipilit na ka talaga matuto. Pero hindi ako, nag-aas din ng mga konting opinion, paano ganito, ganyan. Pero karamihan talaga, ikaw talaga magre-research. Ganun talaga, ganito sa ibang bansa, guys. You have to do your own research. At, meron naman ako nami-meet na Pilipino na kakaiba rin. Merong hindi. Merong Pilipino na nag-aral sa UP. Hindi man lahat ng UP. Cum laude sa UP na kaya niya mag-travel sa ibang bansa mag-isa. I'm mind blown. Marami rin ako natutunan sa kanila. Sometimes medyo I feel like parang wow, silang dami narating ganito, ganyan. Basta ang ko parang hindi na gano'n. Pero sabi ko, hindi mo dapat manito yung sarili mo kasi marami ka rin natutunan dito na umabante ka. Kapag bumalik ka sa Pilipinas, marami ka mananotice na bagay na iba. Kumbaga, umabante ka na para sa mga ganito, ganyan. Mga ilang bagay. So, yun. Hindi naman sa nagmamayabang pero that's the reality. Yun talaga, my experience. Just as long as you have an open mind to learn things na, ganito, ganyan. Hindi naman pwede dahil
nanggaling ka sa isang country, ang mind mo na lang, yun na lang perfect, yun na lang ang tama lagi. No, you have to be open to understand other cultures. Kasi may makukuha ka rin dun. But at the end of the day, it's still your choice kung anong values ang kukunin mo at hindi mo kukunin. So, that's it. Napapalayo na naman tayo sa topic. Napapalayo na naman tayo sa topic. Sa haba ng video na to, hindi na siya magiging part ng episode 1. Kasi ang estimate ko lang siguro, kung makaya kong sabihin yung details in 2 minutes, which is nearly impossible kung mahaba yung sabihin mo, diba? I-explain mo. So, I think separate video na to. So, kung separate video na to, okay na to kahit umabot ng 6 to 7, 8 minutes me explaining. I hope you don't get bored from watching. Baka ma-bored ko. Kasi normally, para hindi ma-board yung iba pa nagsasalita, lipat camera. Camera 1, camera 2. But hindi ko kayang gawin yung ang hirap pa mag-edit na may camera 1, may camera 2. Hindi ako expert. I'm only one person doing everything. I'm only one person doing everything. So, yeah, yun. Pero guys, as much as possible, after nito, tong vlog na to, I hope na hindi na ako mag-chat ulit. Mag-ayos na to, mag-ano naman dito. Bihira, so, maganda araw. Bihira naman kasi na maganda araw at bihira din na makaka-vlog tayo ng ganito. Ganitong maganda weather. Oh, kina mo, guys, pinabigyan ko pa kayo, meron kayo view na outside. Tapos sa baba halaman. Pero the rest of this, huwag nyo nang tingnan. Medyo magulo pa, medyo messy. So, you still have to fix it. Ito lang ang medyo dissenting corner na pwede ko i-vlog. Alam mo kung ano eh. Ay, puro Tagalog ako. Ang haba na naman ang aking gagawin na translation sa editing. Oh! Okay. I hope na hindi na ako magkasalang pa magsalita about the other parts ng vlog. Ini-explain ganito, ganyan. I hope na sana maintindihan niyo minsan na kapag nagpo-vlog ako, hindi ko lagi maano yung separate vlog na halangan pag-usapan ko yung bawat part. Kasi ang hirap ng editing. Hindi mo alam kung saan mo kasi pag nag-edit ka, kaya mo i-minimize yung timing, yung ganito, yung practice na. Pero yung ganito, magsasalita pa ako, kahit i-cut mo na i-cut, ang mahaba pa rin. Diba? Ang mahaba pa rin video. So, yeah.